Hey yo, what's up? It's me again. I'm back to Stop TV channel po. So, kumusta mga kabulol? Have a blessed Sunday po, araw ng linggo ngayon. So, kumusta guys? So, na-miss ko kayo. Hindi na naman tayo nakapag-upload ng ilang araw dahil gawa ng nabisi na naman tayo dahil malapit na po yung long vacation dito, 9 days po siya. So, baka wala kaming pasok, kaya ang ginagawa ng amo namin, yung trabaho sa isang araw, pang isang araw, ginagawa niya ng 2 araw. Kaya, minsan nag-out kami, alas 9 na. Tapos talagang bakbakan yun dahil nagmamolde kami. Minsan nagbubuhos kami, 3 buhos, 3 luto sa isang araw na usually 1 o 2 luto lang. Pero kami tinatapos namin tapos kulang pa kami ng isa gawa ng umalis yung kasama naming matanda. So yan guys, nakikita nyo naman to dati usually sa mga videos ko. Naglalakad tayo ngayon guys. So for today's video guys, isa na namang araw, another day, another vlog na naman ang gagawin natin sa araw na to bilang isang EPS factory worker dito sa bansang South Korea. So guys, yung video na pag-uusapan natin sa araw na to is siyempre, alam nyo naman, nagbibigay tayo ng motivation, pag-asa sa mga nawawalan na ng pag-asa. Sa mga magpapa-shoutout po pala, abangan nyo po sa dulo ng video natin na to. So baka mali natin kayo na po yung ma-shoutout. Sa mga hindi ko pa na-shoutout, bulol talaga. Just comment lang po sa ating comment section para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na videos. So guys, ito, ilalagay ko dito. Gusto ko pong i-congratulate yung mga bagong EPS factory worker na bagong dating po rito. Ngayong buwan na to, na January 2025. So ang dami nila. Sila po yung first batch na nakarating dito sa year na to na 2025. If I'm not mistaken, January 6 po sila lumapag dito. Siyempre, dediretso po yung mga yon sa Ansong, mali palahan, sa Ansong, sa training center doon. So 3 to 5 days yata sila doon bago i-surrender o bago kunin ng amo at dalhin sa kanilang designated na company na factory. So sana may napunta sana sa malapit sa akin dito dahil puro factory dito guys. At sa mga nag-aalala naman na nasa roster, nasa list, wala pang approval. In short, maraming talagang nawawalan ng pag-asa dahil lalo na ngayon binuksan yung programa ng E7-4 o E7 visa na pagpapalit ng mga E9 visa na gusto pang manatili dito pagkatapos ng 9 years and 10 months. Actually, kahit hindi pa umabot ng 9 years and 10 months, so kung halimbawa naka 8 years ka na, 7 years, gusto mo na mag-apply nun, applicable po siya sa mga E9 visa holder na kagaya namin. So ngayon, iba na yung naging rules, ni-revise nila. Kumbaga dati napakahirap, kailangan mong dumaan talaga sa pag-aaral kasi may topic yon. Meron pong average na score doon, kailangan ma-reach mo yon at dapat sponsor ng amo. At saka syempre, qualified din yung mo, may points kasi yan qualified din yung sinahod mo sa loob ng isang taon kung magkano yung lahat ng kinita mo, sinahod mo sa kabuuang isang taon. May mga points silang kailangan ma-reach po. Pero ngayon, ni-revise nila, napakadali na. Kung ikay patapos na ng kontrata rito, malapit na ma-expire yung kontrata mo, pwede mo kausapin yung amo mo para i-apply ka niya para sa E7 visa na kailangan majority tawag dito, nakikipag-participate o mas maganda kung i-sponsor ng sadyang nimo, malaking bagay po yun. So kailangan pasok kayo dun sa requirements. At ang kagandahan, bibigay na nila sa'yo yung extension na 2 years. Dati kasi hindi, kailangan mo muna makapasa bago 2 years extension. Ngayon, extension first, bago na yung exam. Sa loob ng 2 taon na yon, kung gusto mo pang manatili dito, mag-aaral ka. So kung natapos yung 2 taon, nag-aaral ka, malapit ka nang umuwi, gusto mo pang makiusap o mag-extend, mayroon ka another 6 months yata na extension. Tapos kapag wala na talaga, uuwi ka na. So maraming mga binago ngayon na, pero then again, siyempre hindi naman po yun nagkaroon ng malaking abala sa mga bagong papasok na EPS dito na kukunin kasi palaki ng palaki yung quota na bilang ng mga foreign workers dito sa South Korea na kinukuha nila ngayong taon na to. But then again, hindi lang sa bansang Pilipinas. At saka marami nang nag-open ng mga industry like yung service industry na dati hindi ang kasama. At saka maraming kailangan ng mga nasa mga agricultural industry bukod sa farmer, di ba? At saka sa fishing industry, construction industry, marami silang kukunin dito na nakapaloob sa EPS.
Kaya swerte yan lang talaga pagdating nyo rito. Yung service industry, nasa hotel, nasa mga food service, yung mga ganyan. Yung mga logistic company, yung mga ganyan, yung mga parcel, yung nagbabalot na nagpa-packaging, ganun. Tapos sa mga agricultural naman, yung pong nag-aalaga ng mga baka, livestock, yung mga manok, yan, mga ganyan, meron din po dito. Sa fishing industry naman, usually naman, obvious, siyempre sa related dyan sa mga isdang dagat, yan, mga nangingisda, di ba, yung mga nakikita natin, may mga kababayan tayo napapadpad sa mga ganyang ano. So, marami po, kaya walang dapat ipag-alala yung mga kababayan natin na mga gustong pumunta rito at mag-apply na naghihintay. Yung iba nasa list na sila. So, yung iba wala pang approval pero na-select na. So, hintayin natin yung tamang panahon at tamang oras para sa inyo. Lagi kong sinasabi yung when the time is right, the Lord will make it happen. Tiwala lang po sa proseso. So, tingnan nyo guys, oh, ang lamig. Nag-i-snow pa rin dito sa lugar namin. Hindi pa nga natunaw yung iba. So, huwag kayong mawalan ng gana. At saka, syempre, life-changing talaga pag nandito na kayo sa South Korea. Magbabago yung buhay nyo. Kagaya ko na napakasimple na ng buhay ko. Isang ordinaryong tao lang tayo na hindi naman ganun kayaman na pinanggalingan na pamilya. Talagang walang-wala rin kami. Broken family, maaga akong namulat sa kahirapan katotohanan na realidad ng buhay. Di ba? Tapos, hindi ako makabili ng bisikleta. Dating gasoline boy, service crew. After 6 months, wala na naman ng trabaho. Hanggang nakapag-asawa tayo, ganun pa rin. Ngayon, nakabili tayo ng bahay. Kung mapapanood yung mga vlog ko. So, hindi ko po yung niyayabang. Ito po yung patunay na testimony ko para sa mga nawawalan ng gana na napakabait talaga ng Panginoon ng nasa taas. Diba talaga, tunay nga talaga. At talaga yung miracle exist na dumadating sa buhay natin. Diba? Kasi sinasabi nila, swerte daw ako. Hindi swerte yung mga bagay na naipundar ko sa buhay kasi pinaghirapan ko yan. Hindi naman yung pagmulat ng mata ko, bumagsak na lang sa harapan ko yung bahay na nabili ko na 2-story siya. Nakabili tayo ng sasakyan na 4-wheel. Natulungan natin yung magulang natin, naparenovate ko yung bahay niya. Na dating bahay namin na napakaliit, ngayon pinalaki ko, siya na yung nakatira ngayon doon, tsaka yung kapatid ko. At saka napapag-aral ko sa private school yung panganay ko na college, na ibibigay ko yung gusto niyang course. Diba, kung sa Pilipinas ka lang, hindi mo mabibigay yun. Kaya naman, sinasamantala ko. Kaya ikaw na nanonood ngayon, marami sa inyo. Yung mga dating kasabayan nyo, ang laki na ng inusad nila sa buhay. Dahil bakit? Kasi nung panahon na nag-aaral kayo, kaklase mo, kasabayan mo, siya pinagpatuloy niya. Pero ikaw, pinili mong maging tamad. Pinili mong mawalan ng gana. Pinili mo makinig sa mga taong aso na kumakahol sa likod mo, pinatulan mo, imbis na iwasan mo. So, yun ang nangyari. Kaya ngayon, nandito na yung iba. Lagi mo na lang sinasabi sa kanila, congratulations, congratulations. Hanggang kailan mo sasabihin na congratulations sa mga nakasabayan mo sa buhay? Hindi ba? Ngayon, nangihinayang ka. Sana, kung ako sana tinuloy ko yan, baka sakaling at dito ka na rin, nandun na rin ako sa South Korea, di ba? Yung iba naman, pag nakita nyo yung mga kabats nyo, bigla kayong umurong. Sila pinagpatuloy nila, nagsipag sila, nag-aral sila, nakapasa sila, hanggang makarating sila rito. Lagi nyo sinasabi, kung sana ako'y sumabay sa'yo, baka dalawa na tayo nandyan, magkasama sana tayo. Di ba? Maraming ganun na nangyayari. So, yan po yung view dito sa South Korea. Di ba? Para kang nasa Canada o parang wala ka sa South Korea pag nakakakita ka ng ganitong puting snow. So, ganyan din po yung pangarap natin guys sa buhay. Kailangan yung mangarap. Alam nyo, sa bawat paggunlad ng isang tao, nag-uumpisa yan sa pangarap. Maraming mga taong negative, maraming mga taong toxic na makikilala natin sa buhay, pero dapat ipagpasalamat natin yun dahil alam ko mag-iiwan sila ng napaka-importanting marka na kailanman sa kanila lang tayo matututo. Alam nyo ba yun? So, laging natin piliin na umiwas na lang sa anumang argumento sa buhay natin instead na patulan natin sila. Magpatuloy tayo sa landas na tatahakin natin. Diba? So, yung mga asong kumakahol sa likod natin, wag nating piliin na huminto, pabalik para patulan pa. So, aksayang oras lang yun na masasabi ko para sa inyo. Kaya ito lang ang masasabi ko sa inyo, iiwan ko sa inyo. Hanuman ng hamon ng buhay, darating din yung panahon para sa atin. Hindi naman habang panahon ganyan. Sabi nga nila, di ba? Ang buhay parang gulong lang yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Pero minsan madalas naiisip natin, parang nasa baba na lang tayo lagi. So, bumangon ka. Dahil nakasalalay sa pagbangon mo,
kung paano ka haharap sa buhay na tinatahak mo. Piliin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Huwag kang tumingin sa mga bagay na alam mong ikakasira o ikakahadlang o magiging sagabal sa mga plano mo sa buhay mo. Tandaan mo ano man ang mangyari sa'yo, ikaw mismo yung tutulong para sa sarili mo, hindi ng ibang tao. Hindi natin kailanman pwedeng iasa yung buhay natin sa iba. So, yan lang ang masasabi ko po sa inyo. Kaya sa mga nangangarap makarating dito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Nandito lang po yung channel ko, hindi po nagmamatter kung madaming nanonood, konting nanonood. Ang importante, nakaka-relate kayo at tumatatak at tumatagos sa puso ninyo yung mga bagay na bawat mensaheng binabanggit ko at lumalabas sa aking bibig sa mga kaorasan dito sa mga videos na ina-upload ko. Dahil hindi para sa akin yung mga bagay na binabahagi ko, kundi po para sa inyo. Maniwala kayo, ngayon 2025, ito yung tamang paraan para bigyan ng panibagong liwanag yung mga pag-asa natin na nakalimutan natin. So marami man pong iniwan na malulungkot na karanasan, alaala ang taong 2024 sa atin. So tamang-tama itong taon na to, year 2025, dito tayo babangon. Ilagay at itatak nyo sa sarili ninyo na balang araw, hindi lang kayo hanggang dyan. Balang araw may magagawa at may mararating kayo sa buhay na hindi kailanman nakikita ng ibang tao. So i-apply nyo sa sarili nyo yan, guys. Hindi kailanman sagutang kawalan ng pera, kahirapan, kawalan ng edukasyon para umulad ka sa buhay. Nasa tamang diskarte lang yan, nasa mga tamang tao na pagkikisamahan mo sa buhay mo. Tandaan mo lagi yan. Kung hindi ka man ganun katalino, hindi ka man ganun kagaling, binigyan tayo ng abilidad ng Panginoong Diyos. Umitin natin yun, kaya natin gawin yun. So ngayon guys, andito na tayo sa kalsada. Talagang nilalakad lang natin dahil masarap maglakad. Kasabay ng paglalakad natin yung mga bagay na iniisip natin kung ano yung makakabuti para sa atin kaysa magmukmuk sa loob ng kwarto pag ganitong walang trabaho. Kaya, tibayin nyo lang yung loob nyo guys, kaya natin yan. Huwag kayong susuko, maniwala kayo sa sarili ninyo. Kung sa mga nag-self-study, dumaan sila sa samot-saring hirap. Sa mga nag-schooling naman, sana naman, huwag nyo kalimutan ibahagi yung mga kakapuranggit na kaalaman nyo para sa iba. Sharing is caring, sabi nga nila, di ba? Para mas lalo tayong pagpalain na nasa taas. Ganun lang kasimple yung buhay, guys. Mabubuhay ka sa mundong to, hindi pang matagalan. Ahanin mo yung mga material na bagay, mga salapi, mga kayamanan, ari-arian, sasakyan, laki ng bahay. Kung pagdating ng araw, iiwan mo rin yan, hindi mo madadala sa ating ukay. Walang sino man na makakapagsabi hanggang kailan ka mabubuhay dito sa mundong to. Kaya piliin yung maging mabuting tao, makipagkapwa-tao. Piliin yung magbigay ng tulong kaysa kayo ang tinutulungan, lagi nating tatandaan yan. Kaya sa mga laging sumusubaybay, nanonood sa mga videos ko, maraming salamat po talaga para sa inyo dahil dyan lang po naman talaga yung pinakamithihin natin makapagbigay tayo ng lakas ng loob. Dahil minsan na rin ako nawalan ng lakas ng loob at walang sino man ang tumayo para bumangon muli at ibangon muli ako kung hindi ang sarili ko. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa, andito yung mga videos ko, panoorin mo, malay mo para sa iyo yung mga videos na. At sana nasabi mo rin na walang kwenta pala yung videos ko na pinanood mo, na sayang lang yung oras mo. Pero ganun pa man, maraming salamat sa oras na pinahiram nyo sa panonood ng videos ko at sana tinapos mo. So yun lang guys, kita-kits tayo sa susunod yung gagawing video. Itong muli si Christoph TV channel. Buhay abroad ko dito sa bansang South Korea. Annyeonghaseyo. Kakauwi lang natin sa bahay. So gusto ko lang pong shoutout si Angelo Diet. Pa-shoutout Lods. Malapit na matapos KLC ko. Sana talaga makapasa ako. Salamat idol sa inspired videos. Happy New Year's Lods. Sabi sa akin ni Angelo Diet. At ganoon din po kaya Romanito Mancao. Romanito Mancao. Salamat po sa payo nyo. Idol, lagi po akong nakasubaybay sa mga video nyo. Pa-shoutout na lang po from Glan, Sarangani Province, Mindanao. Salamat po. Sa mga kababayan natin dyan na solid kabulol na tiga Sarangani Province, shoutout po lalo na kay Ramonito Mancao. At kay Ismael Tuma. Kami naman sa susunod idol pa shoutout. Shoutout sa Ismael Tuma. At ganoon din kay Lords Libagyo. Tagal ng approval idol, 3 months na wala pa din pa shoutout idol sa next video mo. Ingat lagi. Ingat dyan. Kita tayo dyan soon. So,
ano lang, tiwala lang at saka yun nga, maghintay ng tamang oras, darating din yung perfect time para sa'yo, bro. Kaya Lords Libagyo. At kaya Fiben Padernal, pa-shoutout Sir Kabulol, naka blue na jacket, kasamahan ko yan sa school namin dito sa Cebu. Dong Jerwin Mustana, Kadong, Mustaman Kadong, ano to, Bisaya to, Dong Jerwin, Mustaman Kada, Mustaman Kadihadong, vlogger naman sabi niya. Natatawa ko. Pa-shoutout din kay Kurt Tiras, pa-shoutout idol from Davao. Shoutout sa inyo. Kay Olitos Sajulga, pa-shoutout Kabulol from Bohol, Jagna. So shoutout po sa inyo. At kaya Lonely Pasinabo, pa-shoutout Kabulol from Dipolog City. Sa mga solid viewers natin dyan na nasa Dipolog City, shoutout po sa inyo lahat guys ha. At kaya Jude Patrick Abordo, hi idol, pa-shoutout po, pahingi po sana ako ng advice. I'm here in Canada. Nagpaplano na sana makalipat ako dyan. Nalimutan natin isa mga sa vlog natin. Anyway, sa other videos na gagawin natin, itatopic natin yan, yung advice. Kasi marami tayong, although may mga videos naman ako na nagawa na, brother Jude Patrick Abordo, about Canada. Kasi may mga kaibigan ako dating EPS. So nag-cross country sila mula dito sa Korea. Tapos lumipad sila patungo sa Canada. Panoorin mo na lang. Kaya Merly Kiones, pa-shoutout po Kabulol, Yoja here, 2 times na po expired sa rooster, pero ngayon waiting po siya sa approval this year, sabi niya. So yun lang, nagpapa-shoutout guys, maraming salamat. Sa mga gusto magpa-shoutout pa, comment down lang below kayo sa ating comment section at babasahin natin, may shoutout kayo sa susunod na video. Yun lang, peace out. And on we'll go through the wastelands, through the